Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Napigilan ng bantang mass shooting nang maaresto ng mga otoridad ang isang 14 na taong gulang na mag-aaral ng Tolosa National High School sa Leyte. 2 araw matapos ang insidente ng campus shooting sa San Jose National High School. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, una silang nakatanggap ng tip mula kay Senador Bam Aquino na may social media post sa Tacloban na may mass shooting na mangyayari. Nadiskubre ng otoridad ang Facebook post ng grade 10 student na nagpaplanong bamaril o manaksak sa kanyang paaralan. Agad pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng bata at napag-alamang ding gumawa ng multiple accounts para kumalat ang kanyang mensahe. Posible din ayon kay Remulla na naimpluwensyahan ng bata ng pinakahuling insidente sa San Jose. Problemang personal at pamilya ang nakikitang motibo ng attack plot. Agarang tulong ipinagutos ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan napaulat na 2 pa sa mga sugatan na ang nasa kritikal na kalagayan. Nakipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa mga ospital at tiniyak na sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga biktima upang matiyak ang libreng atensyong medikal. Sasagutin din ng kanyang tanggapan ang mga gastusin sa burol ng mga nasawi sa insidente. Nakipagtulungan na rin ito sa Department of Social Welfare and Development para sa psychosocial at trauma support sa mga estudyante, guro at iba pang apektado. Magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, paaralan, ospital at iba pang ahensya. Bumuhos ang suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong institusyon sa pamilya ng nasawing atleta na si Rene Baterbonia. May detalye si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, bumuhos ang tulong na natanggap ng pamilya ng namayapang student-athlete at palarong pambansa 2025 MVP na si Rene Clerc Baterbonia. Maliban sa 1 milyong cash at computer sets mula kay Cotabato Governor Lala Mendoza, scholarship sa lahat ng kanyang mga kapatid mula sa Ateneo de Davao University, 250,000 pesos cash mula sa Philippine Sports Commission, cash assistance mula sa DSWD bilang 4-piece beneficiary si Rene, nangako rin ng National Housing Authority na magbigay ng isang condo unit sa Davao City para sa kanyang pamilya. May kumpanya din na nangakong magbigay ng libreng furnitures at appliances para sa bagong kondo ng pamilya at isang pribadong individual naman ang magbibigay ng 5 ektaryang sakahan para sa kanila. Samantala, nagpaabot naman ang kanilang pakikiramay ang Ateneo de Davao University matapos ang libing ni Rene. Nag-alay sila ng misa sa kanilang paaralan para sa namayapang basketballista. Kahapon sa kanyang huling hantungan, libo-libong nagmamahal sa kanya mula pa sa malalayong lugar sa Pilipinas ang naghatid, kaya tanging pasasalamat lang ang nasambit ng kanyang ina sa lahat ng nagmamahal sa kanyang anak. Tao na nagtabang pinansyali, material, kato pong mga tao na nagkakasakot kundulin sa bugma. Dako na akong pasalamat sa inyong tanan. Kabalo ko, abot mo din itungod sa inyong bugma sa akong anak. Yan muna ang latest. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.